Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ano ito? News 5. Tungkol ito sa interview sa isang Liberal Party member, si dating Congressman Teddy Bagilat. Pinag-usapan sino ang pambato ng oposisyon. Nako, wala na talaga. Risa Hontiveros, mahina. Halos lahat ng taga-liberal sinasabi BP Leni ang pinakamalakas. Kumusta si Risa? Iiyak na yan dahil gustong-gustong magkandidatong presidente. Pakinggan natin. We have to also include Kiko Pangilinan and even Leni Robredo Yun. also possibly ready. So, in-include nyo po, dahil sa, included sa discussions din po, or sa inyo lang po yung opinion na yon? Sa akin, Okay. basically, but syempre bilang Liberal Party member pa rin, yun yung napag-uusapan rin. While of course, sa ngayon na parang lumalabas na ang seryoso at gumagalaw ay si Senator Bam at saka si Senator Risa. Pero kasama naman sa conversation si Leni at saka si Senator Kiko. When you say sila yung seryosong gumagalaw, you mean they're preparing? I think their forces are mobilizing because whatever is going to be the decision ng napagkaisa naman, we have to decide. I mean, that is the united opposition has to decide very early, like in the last presidential elections na medyo late na talaga nag-decision si Leni Robredo. Although I'd like to think, personal lang to, many of the kakampings or the base, si Leni pa rin yung tinitingnan na Yun. pinamalakas sana, ideal candidate. Yes. Otherwise, si Senator Riza and Senator Bam are quite serious, I think, in terms of mobilizing for 2028 as to ano yung kombinasyon, sinong presidente, sinong vice president. Magkakaroon yun ng usapan. And included in the conversations, I think, would definitely have to be Leni Robredo and or si Senator Kiko Pangilinan. But you made reference nga to 2022 na medyo late nagdesisyon si Leni to... 21, yeah. I mean, the final decision was on the first day of the filing, di ba, yung week of filing. Yeah, so I suppose learning from that, any decision will have to be made much earlier. So preparations are undertaken. Do you have a cut-off by when? I think it has to be this year. 2026? The earlier the better. But it has to be this year or if not early next year, 2027. Pero ang malinaw po sa ngayon, although si VP or former VP Leni talaga yung tinitingnan na mas, I guess, more winnable compared sa iba, ang ngayon, ang seryoso talaga at mas malinaw na mukhang ready talaga are Risa Hontiveros and si Pam Aquino. Sa ngayon sila talaga yung clear. You wouldn't hear them personally telling us, no? But you can see naman kasi we move within the same circles, no? Yung mga organizations namin, yung mga ground forces namin, magkakasama naman yan. Siyempre, dumarating rin sa amin sa Liberal Party na gumagalaw ang whether it's Bayan for Riza or Kampi naman for Pam Aquino, gumagalaw sila. Siyempre, nagkakaroon naman ng agreement na at the end of the day, mag-uusap naman lahat kasama ang Partido Liberal, no, as to what's going to be the final decision. But definitely, ang maganda, at least ngayon, kumikilos. Kung maalala natin kasi noong 2021, 2022, parang walang malinaw as to what's going to be the final decision until the last. So yun din siguro yung learning insights. Okay. So, except kay Trillanes, wala pa akong narinig o nabasa ang mga post na ang mga liberal o ang mga camping o yellow gusto nila si Risa Hontiveros.
lahat ang gusto nila si Madam Leni. Oh, paano yan? Yung isa gustong-gusto talagang magpresidente. Last year pa, sinabi niya na, I am willing, I am ready, I am here. Kaya tuloy, napagsabihan siya ni VP Sara na yung akbayan na yan, self-serving yung kanilang impeachment complaint dahil si Risa Ontiveros gusto nyo talaga kong alisin sa 2028. Kaya political lang yung political lang motive nila yung impeachment na yan. Nako, kung ano-anong in-explain ni Risa. Sabi niya, sa akin, sa pag-file ng impeachment, walang eleksyon na nasa isip ko. Pananagutan lang. Oy, hindi kami 8-8 na mga nagmamasid. Anong walang eleksyon na iniisip? Ito, sinasabi na ng kasama ninyo, gumagalaw na kayo para sa 2028. Tapos, i-reason nyo pa na yung pag-file nyo ng impeachment, walang kinalaman ang eleksyon. Napaka-baba naman ang tingin yung pag-iisip ng netizens kung ganon. So, paano yan? Madam Risa Hontiveros, mapupurnada ang inyong political dream. Yung kagustuhan ninyo, paano kung biglang mag-decide si Madam Leni? Okay, I will run. Di, wala na siya. Sino ang Vice President? Yan na, pwede siya daw. Sino ang mas malakas? Will it be Risa or Bam? Nako, kung pagpipilian, sino ang mas malakas na kandidato Vice President? I tell you, mas winnable si Bam Aquino as Vice President kumpara kay Risa. Kaya nga, baka mauwi lang sa wala ang ambisyon ni Risa Ontiveros or President or Vice President. Anong sabi ni VP Sara? Ang gaba, dili magsaba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako dire sa balay sa tagaan ng Pugyero. So muna ni ang ilang balay ang atop trapal lang gid in taon. Nagagisi-gisi na. So muna ni ang ilang gipuy-an. So kini ang ilang pagpuyo diri lang gid sila makatulog. Sa kuan lang kung muulan so gatulo na gyud. So muna ni trapal lang in taon. Og muna ni angero nga among gihatag so makaatop na ni karon. Salamat sa kongyud. Salamat kay natagaan gyud mi among iatop kay lima ka among atop nga trapal nga buslot. Ngatag og panalangin sa Ginoo nga madugangan pa ang uban nga nakinahanglan. So mag-atop na karon. Inaot unta nga panalangin o kongyud. Tanggalo na ning atop nga trapal. So kay atopan na karon sa yero. Tanawa gabok na gyud ang trapal. Sakto ra gyud sa labi si Angelo. Kay ko alagarin magyakop magsumpay ki. Og karon nakaatop na gyud so na ilista na gyud tong dautan nga trapal nga buslot na. Salamat sa Ginoo gyud nga napulihan ang akong atop nga trapal nga napulihan na gyud og siyen. Salamat sa nagtabang. So ginala sa Ginoo. Nga
Nga di na kam Natunta nga madugangan namo ang among katabang ug pareha sa among kauban nga kalisod nga nakinahanglan nga mangayo og tabang. Hinaut unta si Sir dagan pa matabangan. gidala sa Ginoo nga makatabang gid sa kapobre. Oh, salamat kayo. Salamat sa amo ang apo. Yan na gid uksin. Salamat kayo. Salamat Gidala